Naku po, doon sa mga mag-a-apply ng passport, siguraduhin sisipot kayo sa inyong appointment, ha? Simula kasi bukas, papatawan na ng Department of Foreign Affairs ng isang buwang ban ang mga aplikanteng no-show. Umaaksyon si Carla Lynn. Marso 2 pa nang mag-online appointment si Eric Morales para sa kanyang passport renewal. Pero ngayong araw lang siya itinakdang magproseso nito. Dahil sa 2 buwang hintayan, ang kanyang flight sa Malaysia nakansila. Bahala talaga. I'm planning to go out of the country na kaagad sana nung mga first week ng May. But then since ang schedule nga, last day of May pa, so I have no choice but to just follow it. So medyo umatras po ba ang schedule ninyo? Umatras siya. Cancel na actually. Isa lang si Eric sa daang-daang nahihirapan sa pagkuha ng appointment para makakuha ng passport. Kaya ang solusyon ng DFA, higpitan ang proseso. Simula bukas unang araw ng Hunyo, ang mga hindi sisipot sa kanilang passport appointment ay papatawan ng isang buwang ban. Kasi nga, walang sanction, no? Walang penalty, walang fine. So para sa kanila, no cost, no? Madaling hindi pumunta. Paliwanag ng DFA, 2,000 pasaporte ang kaya nilang i-accommodate kada araw. Pero kadalasan, 800 o 47% dito ang no-show. Kaya simula rin bukas, maglalaan sila ng dagdag na 50 slots para sa mga nasa waiting list online. Kasi ngayon, kung titingnan nyo yung online appointment system, hanggang siguro 2 months from now, fully booked pa rin yan. Pero siguro by pagdating ng September, makikita na natin yung improvement, no? Pagka na-implement na yung ban. Good news din para sa mga OFW dahil kabilang sila sa special lane ng mga kumukuha ng pasaporte sa lahat ng branches ng DFA. Magiging eksklusibo na rin para sa mga OFW ang Robinson's Galleria Satellite Passport Services. There will be a dedicated lane just for OFWs. This is to show, no, that we are giving importance to our OFWs and the contribution that they give to the country's economy. Umaaksyon, Carlon Lim, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.